Si DILG, Mr. Rojas, makinig ka masyado. Ilunggo ka mong, maswang ka karon. Malamat kayo balada, ilunggo ka nga, hindi man siguro ka maanto maghambal ilunggo mo. Rojas, at sa Rojas City niya, ilunggo na nga lugar mo. Okay? Are dire. Department of the Interior and Local Government, DILG. Alam ba niyo, palagi natin narinig, DILG. Okay? Anong DILG? Maraming mga kababayan natin walang alam. Ano bang DILG? Tintawag ito stands for Department of the Interior and Local Government. Alam ba niyo power and function? Power and function of DILG. Babasahin ko dito. For the information sa mga masa, sa mga pobre, mga Pilipino, kagaya sa akin. Kasi hindi natin alam ano ang tawag na DILG. Ang tinatawag na DILG, ang ibig sabihin, ang meaning power and function of DILG. Assess the President, I quote, assess the President in the exercise of general supervision over local government. Local government, gobernador, ano pa, mayor, under local government, under ito sa DILG. Ang ririnda nito, DILG. Pangalawa, ang function, okay? Function, powers and function of the local government of DILG. Advise the President, advise the President in the promulgation of policies. Magbigay siya ng advice, promulgation of policies, gagawa ng mga palisiya. Okay? Rules, mga rules. Regulation and other issuance of general supervision over local governments and on public order and safety. Pangalawang power yun and function ng DILG. Pangatlo, establish and prescribe rules. Establish, gagawa. And prescribe rules. Siya magbigay ng mga rules. Hoy, mayor ka? Anong nangyayari, mayor? Remittance dito. Okay? Remittance dito. Bakit kulang? O, gobernador, anong nangyayari sa'yo? Okay? Local governments. Under sa kanya. Councilor, barangay captain, presidente sa Purok, under ito ni Rojas. Okay? It continues. Regulation and other issuance of implementing laws on public order and safety. The general supervision over local government and the promotion of local autonomy. Local autonomy. Ibig sabihin, kasama ang Cordillera, ang supposedly also kasama ang RNN sa Mindanao. Mga local government, under niya ito at ang autonomous. Under niya. Autonomous. Autonomy and community empowerment and monitor compliance thereof. Monitor ang compliance ng ibig sabihin. 10 milyon, saan mo ginamit? Nagbigay ka na, i-liquidate mo. Ang Yolanda, sinong gumagamit? Sinong nagasto? Hinaharang, monitor, siyang mag-monitor. For empowerment to monitor compliance and thereof. Mag-monitor. Mga pulis, anong ginagawa dyan? Ang torture ba yung mga pulis dyan? Yung mga pulis dyan, naging hold upper na, mga drug, under ito sa DILG. Okay. Another is provide assistance towards legislation regarding local government. Provide assistance to the President of legislation ng magawang batas of local government. Under ito ng DILG, law enforcement and public safety. Law enforcement. Anong law enforcement? Police, mga sundalo, military, army, or the armed forces of the Philippines, siya, under sa kanya, the law enforcement and public safety. Public safety. Public ba yung matakot ka sa ngayong panahon? Mag-cellphone ka, takot ka? Sa Davao, hindi takot ang naghawak ng cellphone. Ang magnanakaw ang takot. Ang mga babae sa Maynila, sa Quezon City, driver, mga takot, driver baka makarnap. Babae baka ma-rape. Okay? Ano pa? Ang mga tao ang natatakot, hablutan sila sa iba, maliban lamang sa Davao. Sa Davao, ang matatakot hindi yung citizen.
Hindi yung law-abiding citizen ang natatakot sa Davao. Ang natakot, criminal, drug lord, kidnapper, carnapper, ang natatakot. Saan man ang gusto ninyo? Matakot ang publiko or itong mga demonyo na ito ang matatakot? Sabi nila, talagang si Digong ay bardigo. Walang kaso kung ang binibirdo ko, pinapatay ay mga mandurukot, mga rapist. Ang problema kayo, ayaw niyang death penalty. Si Rojas ayaw ang death penalty. Si Po, malilito ka ni Po. Kasi sa debate doon sa Cebu, pinasabi, sino ang ayon sa death penalty? Taas ang kamay, nagtaas si Po. Another rally niya, ayaw niyang death penalty. Si Po, ngayap, atong istoryahan ni si sister Po. Okay. Ma'am Po. Dito muna tayo sa function ni Rojas kasi maraming hindi nakakalam kung ano ang function sa DILG. Kasi, bakit ko to, why I trace this? Bakit pinag-aralan ko dito? Dahil pinagyayabang nila tuwid na daan. Hindi tuwid na daan. If you base your power under the DILG, you are not operating as tuwid. You are operating as tuwad. Not tuwid, it's tuwad na daan. Anong nasabi mo sa yung mga isises? Anong nasabi mo sa Purisima? Ang 44 SAP namatay. Actually, yung 44 SAP, supposedly, under din yun sa kay Rojas. Dapat si Aquino ay sinabihan niya si Rojas magsabi doon sa general. Ang ginawa mo, Mr. Rojas, sa SAP 44, nag-resign naman siya. Totoo, nag-resign. Nag-resign pero hindi naman tinanggap ni Presidente Aquino, nag-resign daw siya. Oo, sabihin natin nag-resign ka. Pero hindi mo naman tinuloy nag-resign ka talaga. Nag-resign siya dahil nagkandidato. Hindi siya nag-resign dahil nakonsensya siya, nagalit siya sa SAP 44. Ngayon, kung galit ka sa Presidente, umiwas ka. Ano ba ang party ang Presidente? Anong party? LP? LP, di ba? Ano bang ibig sabihin ng LP? Liberal Party? Para sa akin, lokong partido ito eh. Hindi ito LP para sa akin. Lokong partido. Provide, another pa, establish and prescribe plans, policies, programs and projects to promote peace and orders. Peace and order, promote peace and orders. Okay? Anong nasabi niya? Sa mga kalukuhan kayo, mga disorder ngayon sa Manila. Peace and order. Order ba yun ang traffic? Nga 1 kilometro, abot ng 2 oras? Is this order? Pupunta ka sa trabaho, ang 1 kilometro ay abot ng 1 oras, 2 oras. Only 1 kilometer, 2 kilometers ang distance. At pinagyayabang mo, ito'y tuwid na daan. Kung tuwid na daan, tuwid nga, puno naman sa traffic. Ibig sabihin, punong-puno naman sakyan, tuwid nga. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ba? Tuloy-tuloy na trapiko. Establish policies, program, projects to promote peace and order. Ensure public safety, further strengthen the administrative, technical, and fiscal capabilities of local government. Safety public. Takot na yung sakyan mo, ipaparking mo, takot ka na eh. Baka mawala ng mirror. Itong mga bata ngayon, kung ako ang DILG, Mr. Rojas, yung mga problema ngayon, juvenile crimes, yung mga batang nang babato, okay? Di ba sa atin may batang babato, hihingi ng pera sa mga sakyanan? Pag hindi ka magbigay, babatuhin ka? Anong solusyon mo, Mr. Rojas? I challenge mo, Mr. Rojas. Anong solusyon mo dyan? Salita ka kay Digong, hindi niya pinaplastar ang kanyang 3 to 6 months, hindi niya pinaplastar kung ano ang strategy niya. Tuwid na daan. Anong plastada mo? Okay, continue. Para sa akin, yung mga batang nag-commit ng crimes, yung nagbabato, or nagnanakaw, or namamatay nagsasaksakan, mga bata, very easy sa akin ang solusyon. Ano ang solusyon? Hindi sila papatayin. Huhulihin itong mga bata na ito. Okay? Dalhin sa isang compound, maybe 10 hectares, maybe 20 hectares. Okay? May mga magagandang bahay, magagandang pagkain, magagandang teacher, tuturuan sila hanggang mag-college, hanggang mag-graduate. Kung di man makag-college, sabihin natin technical, turuan sila mga vocational technical courses. Hulihin, supposing,
edad 8, 9. Paralin kung sa grade 1, grade 2, hulihin. Tapos ilagay dito yung papaaralin. Dahil sabi nila, ikulong daw ang parents. Believe me. Paano ikukulong ang parents? Yung bata na ngayon, hindi na nga umuwi sa bahay. At ang mga nanay nga ay binabato pa yung nanay, sinisipa pa. Sinasabihan pang nanay, tarantado ka, buisit ka nanay, tatay. How can you trust nga ang parents nito ay makadisiplin? The children who are strict children, actually, most of them, they don't follow their parents. Ano ang gobyerno? Nang hugas kamay na? Ang gobyerno, damputin ito lahat. Ang problema sa atin sa gobyerno, pag mayroon lang pope, ang papa, pagdating, ay dinadampot. Pag mayroong papa, sa Roma, pupunta ng Maynila, dinadampot para hindi makita. Mali yung dampot na yan. Damputin ninyo, ilagay niyo sa isang rehabilitation center, papaaralin doon, pakakainin doon. Ang bata, mag-isip pa kaya sa lalabas at magnakaw? Kasi palagi nagugutom sa labas eh. Doon, sa loob ng isang compound, 10 hectares, 20 hectares, may mga building, may mga teacher, may mga paaralan, may peace and order, may mga pulis sa loob. Bigyan magandang pagkain, mag-aral, grade 1, grade 2, paano magbasa. Turuan ng technical courses hanggang mga high school, edad ng 12, 20. Did you plan that, Mr. Rojas, kung ikaw ay isang DILG? Did you say that to the President or to the Secretary of Education? Another thing, formulate plans. Mag-formulate ng plano. Yung sinabi ko, magplano ka. Ibigay mo sa Presidente. Okay. Policies and programs which will meet local emergencies arising from natural and man-made disasters. Man-made disasters. Yung traffic, po na yan, disaster yan. SSS, ang million-million yung bonuses no, disaster yan. Establish a system of coordination and cooperation among citizenry, local executive, and etc. Ang dami dito. Yan ang function sa DILG. Noon namumuno si Mr. Rojas nga palpak ang resulta. Ano? Yung sa, tingnan mo ang traffic ngayon, ang train ngayon sa atin. Problema. Tinitiran nyo si Digong na, sabi nila, si Digong ay kriminal, mamatay tao. DILG and ang mga pulis, under ito ni Rojas, he can dictate to the general kung mayroong mga ebidensya, okay, or sabihin niya sa presidente, to the ombudsman, si Digong paraging mga pinapatay, these are the evidences, then order the general to capture Digong, general, batalyon, mag-order, tangki digira, makatakas si Digong. Why you did not order the ombudsman to file a case or order the general to capture Digong during DILG ka pa? Nang ibig sabihin, if you say criminal si Digong at DILG ka, nakita mo ito, ibig sabihin, hindi ka ba accountable, Mr. Ross? Are you not accountable sa ginagawa ni Digong? Marami siyang pinapatay, mga ayon sa iyo ay mga inosente. Or gumagawa na lang kayo ng suntok below the belt. Kami mga kapatid, nagsawa na kami. Mga kababayan, kayong mga party, mga party dyan, National TBL o anso pa dyan, LP, nagsasawa na kami sa inyong salita. Lumang tugtugin na yan, natulungan niyo ang Pilipino. Mula ni Marcos, naghirap tayo. Nakaangat ba sa panahon ni Ramos, panahon ni Cory, nakaangat tayo? After Marcos, si Cory, nakaangat tayo? Oo, nawala ang martial law. Martial law, ang batas, ang martial law, nawala. Pero ang kalaban naman natin, gutom. Yung naging presidente si Ramos, umangat ba tayo? Naging presidente si Estrada, umangat tayo? Yung nagpresidente ngayon sa Aquino, umangat tayo? Ask all the OFWs kung umaangat sila. Kung umaangat, kami ay matagal na kaming umuwi sa Pilipinas kung umaangat. Ang umangat sa atin, presyo ng bigas. Presyo ng bigas, presyo ng gasolina ay umaangat. Ang hindi nilang umaangat sa atin, bumababa, moral ng kababaihan sa atin. Yung moral ng mga tao sa atin, lalo na sa mga babae, yun ang bumababa. Bakit? Tingnan nyo, ay kung saan na ngayon. Noon, ermita ngayon, nalipat na eh. Hindi ako customer ha. Hindi naman ako customer dahil hindi ko nag-uupa. Kasi sa Muslim, pwede naman ang 4. Okay? Ngayon, tingnan mo, sa Kuwait, bago lang sa Kuwait, may mga prostitute sa Kuwait, di ba? Mga Pilipino. So, ang punto namin dito, itong namumuno ngayon, Mr. President Aquino,
ayaw na namin itong gobyerno yung sistema mo. Bulok itong sistema mo. Okay? Hindi ito tuwid na daan. Ito'y tuwad na daan.